Ang daming toys dito. Nami-mystery kita. Hi everyone! Welcome to my channel! So, ito na nga pala yung mga unang buwan namin dito sa Canada. Hindi ko na nga nasundan yung iba kong mga vlog kasi nga sobrang busy tapos parang wala na akong time talagang mag-edit. And ayun, konting chika lang. So, yung mga unang ginawa talaga namin doon sa unang pangalawang araw ata to, inasikaso namin yung mga bagay-bagay before mag-start sa work, like SIN number and mag-open ng bank account. Ito yung after namin mag-open ng account sa RBC, sobrang gutom na gutom ako. So, ayan, kinagabihan naman ang dinner namin ay nilaga dahil malamig ang panahon, kaya magnilaga tayo. In-invite pala kami ni Ate Shelly for a dinner at pag-welcome na rin siguro sa amin. Maraming salamat po sa masarap na food. Mga oras pala na ito, pinapasok namin ni Joe yung mga furniture na binigay sa amin. At the same time, yung neighbor namin nakikichismis. Isip-isip ko, huwag mo na akong kausapin, nauubos ang English ka. Sobrang thankful po kami sa mga nagbigay sa amin ng mga furniture. Kundi dahil po sa inyo, naku po, hindi namin makukumpleto halos ang aming mga gamit sa loob. Nag-start na kami mag-work dito at same schedule kami ni Joanna, kaya halos araw-araw kami magkasama and kumakain ng umagahan, dinner, and etc. Punta kami ng BC service para tapusin yung mga dapat asikasuhin to get our BC ID and then the insurance, everything. After no, nag-thrift store naman kami at ito yung mga nabili ko at napili ko. Pinipilit ko si Joanna talaga bilhin tong electric fan na to for $5 pero sabi niya mahina. So ayun, ending hindi namin binili. Dami naming time, pumila pa kami ngayon sa food bank. First time namin gagawin to ni Jo na pumila. And eto nga, ang dami binigay sa amin. Ako po, Diyos ko po, thank you Lord. Gutom na nga kami ng mga oras na yan kaya sabi ko punta tayo ng 7-Eleven. Ang dami namin free! Thank you, Canada! Sure! 11 muna kami first snack. Lang ako nitong breaded chicken nila tapos nung parang footlong ganyan, hotdog. Parang wala din naman pinagkaiba sa Pilipinas yung 7-Eleven. Ganun pa rin. Fairness, ang laki ng hotdog nila dito. Hindi ko pala nagustuhan tong lasa na to kaya yun, pinagtyagaan ko na lang siya. Kasi girl, binayaran natin yarn. Nagtataka nga ako at walang palaman itong hotdog ko. Yung pala dun pala dadalhin sa may gilid. Tapos dun mo lalagyan ng mga fillings. Ang idea ko ano yung mga yan. Pinaglalagay ko lang actually. Pero sige, go. Ilagay mo lahat. Ultimo mustard. Ang dami kong nalagay. Kaya nga mahilig ako sa maalat. Nilagyan ko ng asin at naparami. Kaya na moment of truth. Titikman na natin. Hindi pala siya kasya sa bibig ko. So pinagkasya ko pa siya. Asim na asim. Kasi kung ano-ano pinaglalagay. So nung nakauwi na nga kami, ito po pala yung mga nakuha naming free sa food bank. Sobrang dami. And kinabukasan yata to, nilabas kami ni Ate Siya, dinala niya kami kay Ate Gracia. Na-discover namin na may Asian store pala dito sa ating little town. Ito ang mga kaganapan. Hindi po namin alam na may ganito dito. Ay, buti na lang. Dinuguan. Gusto mo magdinuguan? Oo. Hindi ko alam eh. Ayaw! Wala. Sis, Ito or ito. parang Si Bago! Yay! Flex favorite niya ng anak ko. Kuha ko nito kasi gustong gusto ko to. Sa buhok namin. Ano, magkaldereta tayo? Pancake? No! Natuwa ako. Eto ko tayo. Kuha ko na tayo to. Mag-ano tayo? Para tayo mga ano eh, no? Reno. Gusto mo niya? Sige, pwede din. Gusto ko din yung palaman sa Teka, mahulog na. Eto, sardinas gusto mo? Scrambled egg with sardinas. Bongga. Mugu-mugu kasi. Anong si Fred? Bakit? Wala pa kaming isang buwan dito ha, pero grabe yung pagka-excite namin nung nakita namin yung mga to. And syempre, hindi pa natatapos ang araw. Next naman na pinuntahan namin ni Joy is Walmart. Dinala muna kami doon ni ate and then binalikan na lang niya kami. Thank you ate, kundi dahil sa'yo. Alam mo na. Yun nga, syempre kahit maliit tong taon na to, may Walmart naman kahit papano. Bili lang kami ni John ng mga kailangan namin sa bahay dahil yung mga moment na to, sharing pa kami sa lahat, sa food, sa water, and everything. Except sa mga personal things. Arte!
naman, since wala pa si ate, nagpunta muna kami ng Dollarama. And then, bumili kami ng mga hindi namin kailangan. Hindi, joke. Mga kailangan naman namin sa bahay. Ay, mano-mano. Poor. $2 lang, be. Kaya-kaya mo to. Ano? Kita ka dyan, Leon. Ano? Huwag bili ng hindi kailangan. Winners din pala kami pero nag-window shopping lang kami. Ito yung parang SM department store nila dito. Ang dami rin namang mga bagay-bagay dito pero expensive lang. So hanggang tingin na lang muna tayo. Ang cute na mga shoes, no? Nakakamiss talaga si Chan Chan. Parang gusto ko bilhin na agad tapos ipadala na sa kanya. Nakakita rin ako ng Little Elsa. Ang cute. Tamang ikot lang and then napunta ako dito sa section ng mga damit ng mga bata. Someday, mabibili ko to kay Chan Chan and mapapasuot ko talaga yung mga gusto kong damit for her. Sarap kayang damitan ng bata, di ba? So, fast forward, pauwi na rin kami nito at umuulan nga. So, pagka-uwi ng bahay, sinalansan na namin yung mga binili namin at ito nga. For 3 months. Sis, full stock for 3 months. O, sa mga kamag-anak po namin sa Pilipinas, huwag niyo pong iisipin na mayaman kami. Lahat po yan utang. Meron po ditong part na utang. Meron po ditong part na bayad namin. Huwag niyo po ikukumpara yung bilihin dito sa bilihin dyan. Kasi dito, afford namin lahat ng to kahit mapa $1. Pag nasa Pinas, di po namin afford to. Ito nga pala yung ginawa kong breakfast namin ni Jo. Cute, no? Ito pala yung Spanish bread. Spanish bread na binili namin kay Ate Gracia. Tapos, ayan, frozen kasi siya. So, ang ginawa ko, kinat ko siya tapos tinoaster ko na lang para kahit papano lumambot siya. Dahil wala pa kami dito kasing oven toaster. In fairness masarap to. And then, kumain na ako. Yun lang. Kuha kasi ako ng lakas. Usually, hindi talaga ako nagbe-breakfast sa Pilipinas. Pero dito, kahit papano talaga pag rest day ko, nagbe-breakfast ako. Tapos, nagmumuni-muni ako. Minsan may pag-iyak. Minsan may pagtawa mag-isa. Baliw lang, di ba? Gusto ko talaga kahit papano productive yung araw ko. Kasi wala naman talaga akong ibang ginagawa pag rest day ko. Unless may nag-aya sa akin lumabas at isinama ko. Yun lang, palagi pa rin akong thankful and grateful sa lahat ng meron ako ngayon, mapahirap, mapaiyak man, o sa lahat ng bagay. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Bye-bye! In English, Tinagalog. Ano ba yun?